So mga ka-farmers, nagpapakain ako ngayong hapon at meron akong napansin. So ito, ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers. So ayan mga ka-farmers, yung white leghorn nagka-cross sa barred rock na 6 years old na yan. 7, running 7 na yan oh. Merong napisa. 2, 4, 5. Ang cute ng mga sisiw. Bibigyan na natin ng patuka. So yan mga ka-farmers, yung pinakawalan ko na mga matatandang mga white leghorn. Naka-cross yan sa barred rock. Yan yung mga matanda na talaga. Running 7 years old na. Pero yan o, nakakapisa pa sila. So mamaya kukunin ko yung mga ilalagay ko sa dumping yan para safe yung mga sisiw. Ito pa yung mga upgraded native natin oh. So hello mga ka-farmers, pasensya na kayo kung hindi tayo makapag-reply. Minsan lang din tayo makapag-upload dahil sobrang busy talaga mga ka-farmers. Sa mga white leghorn, hindi tayo nakapag-update. Sa mga heritage, hindi rin. So ito yung pinagkakabalahan natin mga ka-farmers, yan. So nagputol ako ng itong plyboard or pinolik board. Yan yung mga order natin na incubator. So ito mga ka-farmers, yung ginawa ko, meron na rin na may-ari dyan. At yan, meron pa tayong gagawin na 2 unit. Tapos meron pa dito sa loob na isa na kinakalibrate natin. So ayun. So nagkakalibrate ako mga ka-farmers sa loob talaga ng bahay para yung room temperature niya ay makukuha talaga. So yan yung pinagkakabalahan natin ngayon mga ka-farmers, na hindi tayo maka-upload masyado. At tuwing nagpapakain lang ako ng umaga, hindi na rin ako makapag-video dahil direkta trabaho na, kasi meron din yung mga nilalakad din natin. So ito yung mga manok natin. So kahapon meron akong pinakita na yung video na about sa white leghorn na namimisa na. So ito sila ngayon. Yung mga ibang white leghorn naka-cross ito sa barred Plymouth Rock. So ito. So yan mga ka-farmers, yung mga naka-cross sa barred rock na white leghorn na mga matatanda na. Yung meron isa naglilimlim at yung isa nakapisa na. So kanina nagpapakain ko. Ito yung mga upgraded native natin na nakawala sa kulungan, hinayaan na lang natin. So sa tingin ko naman, kapag pinakawala natin sila, magaganda naman yung kanilang pangangatawan. Yan o. So, ito pa yung isa, mga lalaki yan. At yung mga heritage natin. So yung iba, pinapakawalan na lang natin mga ka-farmers dahil hindi natin matupag yung mga manok natin na iba. So kapag nakauwi tayo dito sa bahay, magpapakain lang ako, palit ng tubig inumin, tapos direkta na trabaho dun sa incubator. So yun, sobrang busy at palagi pang umuulan dito mga ka-farmers. So yan yung mga process ng asil natin, nasa dumping pen lang sila. So yung mga pabo natin, yan, nilagay ko na sa kulungan or sa dumping pen dahil kapag nagpapakain ako ng mga manok, palaging sila sumasali sa pagkain ng mga manok natin. Pati na rin itong nasa kulungan na dyan, sinasalihan pa rin ng pagkain doon sa mga nakakawala. So ito naman yung white leghorn natin. Yan, may itlog isa. Ito naman yung bagong pullet na nangingitlog na. Halos everyday na rin sila nangingitlog. Yan yung mga itlog nila, maliliit pa pero unti-unti nang lumalaki ang mga itlog. So magaganda yan mga ka-farmers. So tingnan natin dun sa loob. So yan, Orpington Blue. Yan yung kanilang itlog. Kaninang umaga, 4 yung nakuha ko. So yan o, unti-unti nang lumalaki. Meron palang isa dito. So medyo mailap yung mga manok na yun mga ka-farmers.
At especially nakaganito ako dahil nanggaling ako nagtatrabaho, nagbabangot ako tapos nagpapakain ako ng baboy dahil palaging hapon na rin, palakain na rin ang baboy. Alright, yun lang ang update natin dito sa Manukan mga ka-farmers. Maraming nagko-comment doon sa price tang fertile eggs natin. So sa ngayon mga ka-farmers, wala pa rin tayong available dahil meron pang nakapasunod or anong tawag doon is sunod-sunod lang yung listahan natin mga ka-farmers sa pagbibigay natin ng fertile eggs. So hindi pa ako nakapaghanap ng panibagong additional na mga pulet na gagawin para makapag-produce ng fertile eggs. So nagpapahanap pa rin ako. So sana makahanap tayo mga ka-farmers para dagdag na rin para mapagbigyan yung mga gustong mag-avail. So yung roosters natin ngayon darating na linggo, baka tatanggalin natin yun ng mga palong dahil sobrang laki. So kailangan nating tanggalan mga ka-farmers dahil nabibigatan din yung mga roosters natin kung hindi natin tatanggalin yung palong nila. So siguro mga 1 week or 2 weeks tsaka gagaling yung sugat doon sa palong nila. Tapos kapag medyo bata pa rin sila, kapag hindi pa natin sila pwedeng agad gamitin, siguro mga 1 month from now ay saka pwede na natin gamitin sila sa breeding. So kapag naglalaban na rin sila or kumakasta na rin doon sa mga inahin. So itong mga nakawala kong mga heritage breed na mga roosters na kasing edad lang nila or mas bata-bata pa ng konti ay nangangasta na. So dahil marami tayong mga babae dito na pinakawalan, sila di yung kumakasta. Pero sa ganung edad mga ka-farmers, dahil medyo bata pa, kahit nangangasta na sila, hindi ko pa sila ginagamit sa pagbibreeding. So siguro pag-aabot na ng 6 months, 7 months ng edad sa rooster ay tsaka natin gagamitin ng breeding. Hindi kasi maganda yung medyo bata pa talaga. So tamang edad is 7 months para sa akin, 6 or 7 months talaga. Sa G-Fall kasi mga ka-farmers, ang edad na ginagamit yung tandang pangpakasta or pang breeding ay at least 8 months talaga yung edad. So mas maganda doon 9 months, 8 months talaga. Yung 7 months alanganin pa yan mga ka-farmers. Mas maganda 8, 9 months yung gagamitin sa breeding na mga stag. So dito naman sa heritage, pwede naman yung mga bata dahil hindi naman panglaban yung mga manok na ito. So pwedeng i-breed na natin sa 7 months. At kapag maaga silang nangangasta, bigyan lang kapag nagumpisa sila, like for example sasampa na sila ng 5 months. So bigyan natin ng 1 buwan na allowance para mas gumanda yung kanilang pangangatawan at pakainin ng tama. At saka pwede na natin silang i-breed doon sa mga babae natin. Alright? So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Maraming salamat sa panonood. Sa mga interesado pa rin, meron akong Facebook page. Doon na lang kayo mag-message para direkta na lang tayo mag-conversation. Sa mga hindi na replyan, pasensya na talaga mga ka-farmers dahil sobrang busy. Pero re-replyan ko talaga kayo. Alright? So maraming salamat mga ka-farmers at hanggang sa muli. See you in my next vlog at happy farming!